May pagkukulang ba siya? O mayroon tayong pagkukulang at pagkakamali? Kaya nga, here comes His word sa huling bahagi, but wisdom is vindicated by her works. So, napakahalaga po yung salitang wisdom dahil ang ibig sabihin po nito na yung mga bagay na ating pinahahalagahan, ano nga ba ang bunga nito? Diba? Yun po ang ibig sabihin ng salitang wisdom. Kaya nga, palaging paulit-ulit na sinasabi sa atin ng Panginoon nung itinuturo niya, by its fruit you will know. Kaya, ito siguro, yung mga bagay-bagay na pinahahalagahan natin, ito ang napakagandang suriin natin kung ang bunga ba nito ay yung gusto natin mangyari sa ating buhay. But then again, no? Kung kayong mga nagsisimba araw-araw, nakita ninyo na ang katauhan ni Juan Bautista ang ibinigay bilang halimbawa. Yung right disposition ng paghahanda ng sarili. Bakit? Siguro ibinigay ito para doon din natin susuriin yung mga bagay-bagay na ating pinahahalagahan ngayon bilang paghahanda sa pagdating ng ating Panginoon. So, saan nga ba tayo nagkakamali? Kung titignan po natin yung kaisipan nga ng mga Hudyo noong panahon ni Juan, nandyan pa rin yung kanilang maling pananaw at hindi pa rin nila maunawaan at maintindihan yung mga pinagsasabi ni Juan. Bakit? Nakikita nila sa katauhan ni Juan, kaya nga sumusunod sila sa kanya, naniniwala sila sa kanya. Bakit? Ano ang nakikita nila kay Juan? Yung matapang siya. Hindi po ba? Ipinaglalaban ang kanilang mga karapatan. No? Nilalabanan ni Juan yung mga umaapi sa kanila. Ito ang kanilang nakikita kay Juan. Kaya doon sila sumusunod sa kanya. Kaya kung suriin po natin ngayon, yan, lumabas po noong huling halalan natin. Di ba? Yung mga aktivista, yung mga ganito, sila yung mga nandoon, no, na ating tinitingala. Pero sinabi ni Jesus, kaya pala mali ang pinahalagahan ninyong mga tao. Bakit? Ibinigay ko na sa inyo yung tao mismo, iba ang nakikita ninyo. At ang sabi ng Panginoon, hindi yan ang dapat ninyong tignan sa katauhan ni Juan para mas maihanda pa ninyo ang iyong sarili. At ano ang tinutukoy ng ating Panginoon? Tignan ninyo yung buhay at pagkatao ni Juan mismo. It is a reflection of holiness. Hindi po ba? Kaya ito ang parang sinasabi ng ating Panginoon, kung ang paghahanda natin ay nakatuon at ang hantungan ay ang kabanalan na yan, then alam natin, wasto, tama ang ating paghahanda. So siguro ang katanungan naman natin ngayon, paano ba natin makakamtan ang kabanalan na yan, ng holiness na yan? Si Juan mismo ipinakita niya na hindi nakikita ng karamihan mga kababayan niya at pati tayo nakikita natin na ipapaliwanag sa atin pero binabaliwala natin. No? So ano nga ba ang ginawa ni Juan? Kaya banal na banal siya, kaya nakikita niya mismo kung sino si Jesus. Unang-una po, ang kanyang buhay. No? His life was a continuous and quiet prayer. No? Huwag po ninyong kalilimutan yung sinabi ko. Continuous and quiet prayer. No? Kahit nagdarasal tayo, pero maingay pa rin ang ating puso. Di po ba? Para sa atin kasi ang dasal hanggang lagi lang. No? Pero hindi natin dinaraman ang ating mga dasal. So yun po ang unang-una na ginawa ni Juan. Quiet and continuous prayer. Secondly, ang isang taong nagdarasal mula sa kanyang puso, alam niya kung may pagkukulang siya, alam niya kung may pagkakamali siya, alam niya kung siya ay
may kasalanan. Kaya nandyan din yung life of repentance, pagsisisi. No? Ito ba, ginagawa rin natin bilang paghahanda para sa pagdating ng Panginoon. At ang pangatlo, no, walang iba kundi yung total disregard kung ano ang iniaalay ng mundong ito. Iniaalay ng mundong ito, no, yung pinakahalagahan ng mundong ito, nalalaman po natin kung ano ang mga ito. Hanggat hindi po tayo o hanggat nagpapaalipin tayo sa lahat-lahat ng inialay ng mundong ito, we can never be prepared. We can never recognize and we can never accept Christ. At hindi natin siya nakikita na siya pala ay nasa ating piling na. We always stand now for our prayers of the faithful. In faith, we now make our petitions to the Father, whose concern is that all people accept His invitation to the banquet of eternal life in heaven. And for each petition, the response be, Lord, draw us to you. Lord, draw us to you. That the church on earth may continue to grow and draw more people to the feast of the kingdom. Let us pray to the Lord. Lord, draw us to you. That the rich and the poor alike will not make excuses to evade the call of the kingdom. Let us pray to the Lord. Lord, draw us to you. That we may respond to the call of repentance with sincerity. Let us pray to the Lord. Lord, draw us to you. That all of us may be committed to the call